Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon bibigyan pugay natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinaka-iconic na karakter o aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, si Berting Labra. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa showbiz hanggang sa huling mga taon. Tunghayin natin ang kanyang mga niambag sining at entertainment na hindi malilimutan. Tara, simulan na natin. Si Roberto Labra o mas kilala bilang Berting ay sinilang noong April 17, 1933 sa Maynila. Lumaki siya sa isang mahirap ngunit masayang pamilya. Bata pa lamang ay mahilig na si Berting sa pag-arte at madalas na sumali sa mga local plays at pagtatanghal sa kanilang komunidad. Ang kanyang likas na talento at karisma ang nagdala sa kanyang buhay sa mundo ng showbiz. Nagsimula ang karera ni Berting Labra sa showbiz noong 50s. Una siyang napansin bilang isang batang aktor sa pelikulang Ang Maestra noong 1941, kung saan ipinakita niya ang kanyang natural na husay sa pagganap. Ang kanyang kauna-unahang lead role ay sa pelikulang Anak ng Espada noong 1950, na nagbigay daan para sa mas marami pang proyekto. Sa loob ng kanyang mahigit kumulang 5 dekadang karera, nagkaroon si Berting Labra ng maraming tagumpay sa pelikula at telebisyon. Kilala siya sa kanyang mga papel bilang sidekick sa mga pelikula ng action star tulad ni Fernando Fau Jr. Ilan sa mga pinakatanyag na pelikula ni Berting ay ang kanyang Ang Panday, Ang Probinsyano at Isinumpa Mo ang Araw ng Iyong Kamatayan. Bukod sa kanyang mga action films, naging bahagi rin siya ng iba't ibang drama at komedya. Ang kanyang versatility bilang isang aktor ay nagpakita ng kanyang lalim sa pag-arte, mula sa mga seryosong papel hanggang sa mga nakakatawang karakter. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal mula sa FAMAS at iba pang award-giving bodies. Bagamat kilala si Berting Labra sa kanyang profesionalismo, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Noong dekada 90s, nasangkot siya sa isang legal na kaso at nakulong ng ilang taon. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ipinakita ni Berting ang kanyang tapang at determinasyon na magpatuloy sa kanyang karera sa pag-arte matapos ang kanyang paglaya. Noong February 10, 2009, sa edad na 75 years old, pumanaw si Berting Labra dahil sa komplikasyon ng emphysema. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Ang pamana ni Berting Labra sa larangan ng pelikula at telebisyon ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay patuloy nagbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga artista. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Berting Labra. Isa siyang tunay na bituin sa mundo ng pelikula at telebisyon. At ang kanyang mga kontribusyon ay hindi malilimutan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming videos. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!